dapat ini Oh yes! Ate V is in again. O, diba? Noong nakaraang May 19, sa imbitasyon po ng Film Development Council of the Philippines at ng Metropolitan Theater, ay pinalabas nga ang more than 30 years na, 1998 eh. 1998, 2008, 2018, 20 plus. Oo. Na pelikulang Bata-Bata Paano Ka Ginawa under Star Cinema at direksyon ni Direk Chito Ronyo, na katabi namin sila ni Ate V nung nandun kami sa Met, na talagang na-amaze ako kasi after ilang years na rin kaming hindi nakakapasok, siguro magdekada na, since Vilma days pa po, kasi mga more than 30 years ago na rin. Ibang-iba na yung Met ngayon. Ito yung Met na isa sa mga historical buildings po natin na pina-preserve ngayon ng NCCA under National Commission for Culture and the Arts. At isa sa mga inaalaga ang mga establishments na kasi nung panahon pa, 1940, panahon pa ng Hapon to eh. Yung nang itinayo po yung Metropolitan Theater na yan, kaya pinipreserve. So dahil government nang humahawak niyan at nagpapatakbo, alam mo yon, may kapasidad yung Met ngayon na magtanghal, gawin na siyang parang preview room or preview theater or preview venue sa mga classic movies na gustong i-preserve at gustong ipalabas at ipakita sa new generation ng ating mga manonood. At isa na nga dito po yung Bata-Bata Paano Ka Ginawa ni Direk Chito Ronyo, starring Ate V, Vilma Santos, the star for all seasons. Kasama niya ang napakahuhusay na sina Serena Del Rimpol at si Carlo Aquino with Albert Martinez, Raymond Bagatching, si Ariel Rivera, si Cherry Pay Picache, si Miss Rosemary Hill at marami pang iba. Ang ganda, no? Siyempre, classic movie ito mula sa panulat ng napakahusay, award-winning novelist nating si Luwalhati Bautista, na kamakailan lang nga sumakibilang buhay. Nakakalungkot kasi nabalitaan din natin na parang si Tita Luwalhati, tinawag ko na talaga siyang tita kasi sa mga ilang pagkakataon na interview namin siya, talagang alam mo, nagkakaisa kami pagdating dun sa punto ng pagiging radikal, progresibong mag-isip, at yung ang concern ay para sa ikauunlad ng ating bayan. Ang dami niya mga ganung kwento. May nakarinig kami, chika, na meron din siyang uling sinulat na pinitch nga niya dito kina Ate V, na si Ate V rin ang napipisil niyang gumanap, na tungkol din sa pagiging babae, na hindi niya natapos. Parang nagkaroon siya ng sakit, nakamatayan na niya, na hindi natapos yung nobela na yun, na niya, sana nga mayroong magtuloy, Actually, nabalitaan din yun ni Direk Chito Ronyo nung tinanong ko sa kanya during that event nung May 19, na mayroon nga daw po siyang nabalitaan na gano'n, at sana inaayos ng mga ibang magagaling din, yung mga Palangka Award din ng mga writers na nakasaba at nakakolaborate nito ni Tita Luwalhati Bautista. Sayang lang kasi alam mo naman, pag gawang Chito Ronyo, Luwalhati Bautista, tapos Vilma Santos, kagaya nung Dekada, si Tenta, at saka itong Bata-Bata Paano Ka Ginawa, talagang hindi lang Grand Slam ang natatanggap, kundi parangal ng napakabonggang-bongga na until sa mga panahon na to, ina-appreciate, ina-admire ng bagong hukbo ng mga manonood. Kaya si Ate V really took time doon sa pagpunta sa Met, na syempre parang kasi naging tahanan din niya ang Met, kaya nga tinawag talaga siyang reyna siya ng Met. Kasi with all due respect, again, bubusina ako doon sa mga ibang classic movies na ipinalabas din sa Met recently in celebration doon sa programa ng NCCA na parang sining hiyas ng Filipino classic something ganon, na nagpapalabas sila. At nakarating din nga sa amin yung mga balita na parang kagaya nung kay Miss Hilda Coronel, again, na pumubusi na humingi po kami ng respeto kasi nakarating sa amin ng chika na parang umuwi pa si Miss Hilda Coronel from the States. Recently lang to, siguro mga buwan ng March or April, something like that na panahon, na umuwi pa siya kasi nga supposedly merong remastered copy ngayon yung Insyang, isa rin sa mga classic movies na nagawa at talaga namang hinangaan hindi lang sa bansang ito kundi sa buong mundo, na supposedly pinalabas. Pero yun nga, nakakalungkot isipin na parang hindi daw masyadong pinuntahan ng mga
tao, hindi walang audience, parang ganon. And the same manner na meron din mga ibang classic movies itong si Ate Guy, Nora Honor, na gano'n din ang naging attendance. Ayaw na namin mang intriga pa kasi ako bias na Vilman yan. Pero sasabihin ko talaga na grabe, nag-uumapaw ang audience last May 19 sa Met, at halo-halo yung audience, hindi lang mga solid fans or loyal supporters ng isang Vilma Santos, kundi mga bagong audience ito. Actually, may mga nakausap ako din ng mga 15 years old, 16 years old na mga high school students na naging aktibo sa pakikipaghuntahan sa pagtanong kina Direk Chito Ronyo at Ate V nang naging impression nila tungkol sa pelikula. Ang ganda lang panoorin kasi nga sabi nga natin sa mga previous vlog natin with Ate V as bida, na sinasabi natin na talagang nagiging na napaka-epektibo ng advokasya ng isang Vilma Santos na i-encourage ang ating mga young audience na mga nakakatuklas or mahihilig sa likhang sining, mga pelikula, na bumalik nga at panuurin sa mas malaking screen, kasi iba nga naman ang widescreen pag napapanood mo lang sa mga ibang platform gaya ng television or what, kasi iba yung nagpa-participate ka somehow or in a way na may katabi ka na pag umiyak, iiyak ka rin, maluluha ka rin, pag tumawa, tatawa ka, pag pumalakpak, papalakpak ka. Yun yung nagiging communal. Alam mo yun, yung ng isang community kayo na nag-i-enjoy kayo ng isang likhang sining o forma ng sining na naapektuhan kayo, hindi lang dahil nakaka-relate kayo sa kwento or naapektuhan kayo ng mga magagaling na performers or storyang tinatakbo, kundi yung mismong nai-imbibe ninyong energy at vibe the time na pinanunood nyo to at current time, considering na ilang dekada na ang lumipas na ginawa yung pelikulang yan, in-appreciate, in-award, pinarangalan ng mga iba-ibang mga grupo, and yet sa panahon ngayon is still very relevant and timely. Kaya si Ate V, nakakatuwa na at her age, ito again, magtitimbre ako sa mga kapwa ko Vilmanians at Vilmates, at her age nasa 7 dekada na siya, although nagsimula siyang bata, kaklaruhin ko lang din naman yan, 9 years old naman siya na magsimula bilang artista. Pero at her age now, alam mo yung nakikita mo yung eagerness pa rin niya, yung klase ng learning na na-achieve at natutunan niya through the years, na ibinabahagi niya ito sa mga kabataang manonood ngayon ng movies. But at the same manner na sobra pa rin niyang ina-appreciate yung suporta na binibigay at laging ipinapakita sa kanya na mga minamahal niyang mga kapwa Vilmanians na andyan dyan through thick and thin. O, diba? Kaya itong episode na to, gusto ko lang ipaano kasi ang daming kaganapan kay Ate V, sunod-sunod halos ang mga ginagawa niya, mga parangal din ginagawa sa kanya. The good news is, mukhang this year, makakagawa siya ng 2 proyekto, movies, yung isa nga under Star Cinema, na ang alam naming working title ay Santos, kasi involved dito ang mga kasantosan, sina Malu Santos ang producer, si Chito Ronyo ang director, at makakasama niya for the first time ay si Judy Ann Santos, at ang writer yata ay si Enrico Santos. So, di ba? Sabi namin, sama mo na si Charo Santos at iba mga Santos sa movie, dahil napaka-exciting nitong project na to, na according to Direk Chito Ronyo na nakausap namin last May 19 nung linggo, sabi niya nakakalahati na siya ng script at mukhang matatapos na in few weeks time, para bago umalis si Ate V papuntang Amerika ulit for a short vacation. Ang alam namin kasi June 19 lilipad ulit papuntang Amerika at tatawid ng Canada si Ate V. O di ba ginaya kami ni Ate V, nauna kami ng Amerika tapos ng Canada. Chos! Tawag doon para sa kanilang long deserved vacation kasama ang kanyang pamilya. At dadalawin na rin niya yung mga kapatid niya uli sa Amerika, kasi nung Christmas break, yung mga kapatid niya lahat sa Amerika ang nagpuntahan dito sa Philippines para naman mag-branding sila, at nakarating pa nga sila ng Thailand. This time, parang ang plano ni Ate V, mag-US sila and then tatawid sila ng Canada kasama ang kanyang mga kapatid. So ang ganda ng na yun, that's first project yung tungkol sa Santos ng Star Cinema. Ang next project na naaamoy namin or nababalitaan, ito yung under mentor yung kay Brian Diamante, na
collaboration naman ng real life sweethearts na sina Direk Dan Villegas at saka si Antoinette Hadaune. Kilala naman natin itong dalawang partner, itong dalawang love team na ito, na love team talaga ha, sa paggawa ng pelikula, magagaling, mahuhusay, at saka bata, 'di ba? So parang naging ang chika sa amin ni Ate V, very interesting yung script na ipinabasa sa kanya or yung synopsis na sinabi sa kanya na gusto niyang magawa. So mga Vilmates, kapwa Vilmanians, magbunyi tayo kasi if ever man na magawa niya ito, may dalawa siyang pelikulang hihintayin natin at marahil isa dyan ay pang film festival ngayong 2024. So hindi mababakante si Ate V kasi parang ang dinig ko rin, ang dinig ko rin come midterm election 2025, may mga grupo ng mga mayors, mga barangay captains sa lalawigan ng Batangas na muling nag-iinganyo sa kanya na pagbigyan sila ni Ate V na muling tumakbo bilang gobernador ng Batangas. So, may mga ganong situation na tinitingnan siguro sa ngayon kung paano ang magtatagpo-tagpo yan sa mga schedule. Aabangan natin lahat yan kasi very exciting talaga ang mga susunod na araw at mga kaganapan sa isang Star for All Seasons, ang movie queen, ang movie icon natin, ang legend natin sa industriya, nag-iisang Vilma Santos, Ate V, Kumare, Dearest Idol, yun na, Ninang Niniyong at iba pa. Maraming salamat mga kapwa Vilmates. Thank you, abangan natin yan.